Ito kay Cross na naka-oxygen na at unconscious mga kaibigan na nasa malubhang kondisyon talaga. Ang eksenang ito ay aftermath sa mga nangyaring gulo sa Tokyo na kung saan ay makita si Maru na gulat na sabing, bakit? Cross? Sagot naman ng kaibigan ni Oski na inakalaro kasi ng sorcerer na yon na kukunin raw ni Cross ang espada nito. Kaya binaril daw kaagad siya ng sorcerer. Tanong naman ni Maru na totoo ba raw talaga na bubunutin na noon ni Cross ang espada? Nasagot naman ni Oski na hindi raw talaga. Na kung gusto raw talaga ni Cross ng gulo noon, wala raw talagang chance na manalo kay Cross ang mga sorcerer na yon na may mga maliliit lang daw na curse energy. Sabi pa ni Jabaloma na hanggang sa huli raw ay hinahanap raw talaga ni Cross ang pinakamagandang daan para sa kapakanan daw ng mga Romilian. Nasabi pa ni Oski na huwag ka nga magsalita na para bang patay na ngayon si Cross. Sabay Cornelio na si Jabaloma na sabing hindi pa siya patay, ang mayabang nagagong yan. Hindi siya mamamatay ng ganyan lang. Na habang inis na inis itong si Oski ay di naman nakapagsalita si Maru at tulala lang. Matapos niya ay nilipat naman ng eksena sa Jujutsu Tech na kung saan ay may kita ang gulat na reaksyon ni Tsurgi nang sinabi nito ngayon na si Usame. Sagot naman ng babae na pinagpapawisan habang nagpapaliwanag na sabing patawad. Ang RCT ko o reverse curse technique daw niya ay di raw kayang in-neutralize ang epekto ng curse speech ni Usame. Na napakatindi raw ng recoil nito kay Usame na para bang ang ginamitan daw ni Usame ng curse speech ay napakalakas daw talaga na isang individual sapagkat may kita si Usame na nasa malubhang kalagayan din. So apparently ang babaeng to ay ang parang pumalit kay Shoko mga kaibigan o ang Shoko sa era na to na may reverse curse technique na kayang mag-treat o mag-heal sa iba. Though ang kalagayan ngayon ni Usame ay far worse na di na nakayanan pa ng kanyang ability na in-neutralize. Kaya sabi naman ni Tsuragi sa kanya na hindi maaari. Alam mo na isang grade 1 sorcerer si Usame, di ba? Which is ka-level din ako sa Kabe at Nanami mga kaibigan. In which sabi naman itong isa pang babae na kasama rin noon ni Usame sa meeting na sabing isa rin akong grade 1 sorcerer. Pero kung sakali mang makaharap ko ang kalaban na kagaya raw ng nakaharap ni Usame ay mas pipiliin na lang daw niyang tumakbo. Na depende nga raw sa ugali at kilos nito ay baka mas pipiliin pa nga raw niyang magpakamatay na lang. Sapagkat ang nakaharap daw ni Usame ay hindi raw isang klase ng individual na nasusukat sa grade. Na isa raw talaga itong calamity. So again, pinapakita rito mga kaibigan na si Dabora indeed hindi lang isang special grade level kundi isang calamity talaga na kagaya ng nag-iisang king of curses na si Suko na mga kaibigan. At nakikita rito sa mga mata ni Tsurugi ang labis na pagkagulat habang dinidescribe ng babaeng to ang lakas ni Dabora. Na matapos na inilipat ng next na moments bago naging ganito ng sitwasyon ni Usame. Nasabi dito ni Dabora nang dumating ito sa Tokyo na ano raw ang ginagawa nila. Sabi naman ng lahat na Dabora, may kita naman na dumating na ang backup sorcerers na nang-exercise sana dito sa Tokyo. Inuchay sinabihan naman sila ni Usame na wala raw gagalaw. Na sa isipan naman niya Kumaru na oo. As if naman daw na kailangan pa siyang pagsabihan nito. May kita naman ang kaba sa mukha niya Kumaru na habang nakatingin siya sa napaka-intimidating na aura ni Dabora ay sabi niya sa kanyang isipan na sino ba naman daw makakagalaw sa sitwasyon na ito na nasa harap raw nila ang isang halimaw. May kita naman na di rin nakakilos ang mga kasama ni Oski na binubuhat ngayon si Cross sa harap ni Dabora. At itong si Cross mga kaibigan ay wala na talagang malay at tinitigan siya ngayon ni Dabora na sabing ano bang ginagawa nyo? Sabalit wala pa rin nakasagot kaya nagsalita ulit si Dabora na sabing tinatanong ko kayo ano ang ginagawa niyo dito? Nasagot naman ni Oski na ang itinuturing raw na peste dito sa Earth ay mga kalyan raw pala. Nasabi pa ni Jabaloma na nagsimula raw ang gulo dahil sa mga to. Nagsalita naman si Kumaru na sabing hindi, mga sumpa sila o mga curse spirit daw, hindi raw mga kalyan. Na habang nagsasalita pa si Kumaru ay nilapitan naman siya ni Dabora. Sabay tinanong na ikaw ba ang bumaril kay Cross? Nagkabulol-bulol naman dito si Kumaru at di makasagot ng maayos dahil sa takot. Realizing na may gagawin ngayon si Dabora bilang gante sa ginawa nito kay Cross ay dito na kumilos si Usame at nagpunta sa likuran ni Dabora sabay gumamit ng curse speech at nagbigay ng command na huwag kang kumilos. Ngunit may kita si Dabora na binaling lang ang kanyang atensyon kay Usame na in an instant ay may kita na putol na pala ang braso ni Kumaru. Isang atake na di man lang nila na-anticipate. Kaya sabi naman sa isipan ni Usame na grabe ang bilis niya. May kita naman ang labis na pagkagulat ni Kumaru mga kaibigan. Nabumagsak na at iniinda na ngayon ang sakit. Sinabihan naman ni Jabaloma si Dabora na Dabora pakiusap, kumalma ka muna. Maya-maya pa si Usame naman ang biglang nakaramdam ng sakit sa kanyang kanang kamay at lalamunan. Nasabi sa kanyang isipan na kahit hindi raw isang napakalakas na curse speech ang kanyang ginawa, gaya na lang ng pagbigay ng command na mamatay ka o madurog ka, ay still napakatindi pa rin daw ng recoil o backlash sa kanya ng curse speech na may command lang sana na huwag kang kumilos. Sapagkat may kita na malaya lang na nakakagalaw itong si Dabora mga kaibigan o nakakakilos na para bang di ito ginamitan ng curse speech. Nasabi pa nito na so ito raw pala ang Jujutsu ng Earth. May kita naman siya Kumaru na nasaktan talaga pero nakuha pa nitong magsalita na sabing masyado rong mabagal si Usame. Na dito naman kay Dabora ay sabi pa niya kay Usame na napaluhod na mukhang nagdurusa raw ngayon si Usame. Dito naman sisipan ng sorcerer na may katana ay sabi nito na ini-ignore lang daw ni Dabora ang epekto ng curse
curse speech na gumagalaw lang daw ito ngayon na parang wala lang daw sa kanya. Nasabi naman sa isipan nitong isa pang sorcerer na masama ito. The more daw na kikilos o gagalaw itong si Deborah ay the more na mas titindi raw ang backlash na marireceive ni Usame sa paggamit ito ng curse speech na di tumalab. So this means na napakalakas talaga ni Deborah mga kaibigan. Kasi ayon sa chapter 269 ng JJK manga na kung ginamitan din daw ni Inumaki noon sa Sukuna ng curse speech nung sa time na di pa ito nakareceive ng matitinding injuries mula kay Yuji at sa iba pang sorcerer ay posibleng malubha raw talaga ang backlash na marireceive ni Inumaki doon at possible pa nga mga kaibigan na hindi rin e-epekto kay Sukuna ang ginawa nila noon nung nasa loob ng domain class si Sukuna kaharap si Yuta na nasa katawan ni Gojo. So ang feat na pag-ignore ni Deborah sa curse speech ay nagpapatuloy na hindi lang talaga hype ang lakas nito. Nagsalita naman si Usame na sabing paumanhin sa kanyang walang respeto rong tono. Lubos raw siyang humihingi ng paumanhin sa nangyari raw kay Cross. Sabay lumuhod na si Usame na nagmamakaawa na sabing paumanhin talaga. Lubos kaming humihingi ng paumanhin pero pakiusap. Kahit ngayon lang pakiusap, umatras muna kayo. Bigyan niya sana kami ng tsansa na pag-usapan itong nangyayari ngayon sa formal daw na pamamaraan na sana ay bigyan raw sila nito ng tsansa o one last chance na habang nagmamakaawa si Usame ay sumuka naman siya rito ng dugo. Kaya na may nagsalita rito si Deborah na sabi na mamamatay raw si Cross sa mga sugat na natamo nito na di na raw magtatagal pa si Cross, which also means na mukhang walang RCT si Cross mga kaibigan o baka ang mga Simuyan in general ay wala talagang reverse curse technique. Though di natin alam na ang mga kagaya ni Deborah lang ang may alam ng reverse curse technique. Yun sabi naman ni Usame na mukhang pwede pa naman daw nilang magamot si Cross. Kaya sabi pa niya na pakiusap na sila na raw ang gagamot kay Cross. Nasagot naman ni Deborah habang tinitignan ngayon ang mga kasamahan ni Usame na sabing 1, 2, 13. Ang 13 ay hindi pa raw sapat na kapalit o bayad sa buhay ni Cross. Napapatay na lang daw niya ang mga kasamahan ni Usame bilang kapalit daw sa nangyari kay Cross. Na nang nasabi ito ni Deborah ay nakaramdam naman talaga ng takot at inis ang mga sorcerers. Kaya nagmakaawa ulit itong si Usame at iniinda ang backlash ng curse speech na sabing ako na lang ang patayin mo, pakiusap, huwag mo na lang silang idamay dito. Di naman sumagot si Deborah at nakatingin lang sa kanya sapagkat may kita ang determinasyon sa mga mata ni Usame na nagpaalala sa kanyang namayapang kaibigan na si Dora na isinakripisyo rin ang sarili nito para sa mga kasamahan. Kaya di na lang sumagot si Deborah at tumalikod na lang na sabi kay Jabaloma na aalis na raw sila rito. Sagot naman ni Jabaloma na oo. Sabi naman ni Deborah kay Jabaloma na may malungkot na mukha na naulit na naman daw. Mga kalye na naman daw ang sanhi ng gulo. Gaya sa nangyari noon sa Simuya mga kaibigan. May kita naman si Usame na nawalan na rin ng malay at bumagsak na. Agad namang lumapit si Namino na nag-aalala. Matapos yan ay days later, nag-request ang mga Simuyan representative sa formal na pamamaraan na dapat raw na mag-issue ang Japanese government ng batas na protektahan raw ang mga cursed spirit at ipoprohibit ang pag-exorcise o pagpatay sa mga to. Bagay na nagpasabi sa babaeng to na di talaga yan pwedeng mangyari sapagkat may kita na nagmi-meeting na ngayon mga kaibigan ang mga Jujutsu Tech sorcerers na sabi pa ng babae na mga cursed spirits ay magsisimula na raw kakalat outside sa Tokyo kung di nila ito i-exorcise. Tanong naman ng isang lalaki na ang barrier ba raw sa Tokyo para sa mga cursed spirit ay masyado ba raw talagang mahina. Paliwanag naman ng babae na ang original daw na barrier na nakasentro sa lumang Imperial Palace ay isang solid daw talaga na barrier. Subalit pina-expand daw nila ito hanggang sa prefectural borders. Gaya sa map na makikita rito na dahil daw dyan ay hindi na gaano nagiging effective sa pagsisil ang barrier. Nang epekto na lang nito ay parang pinupush lang ang atensyon ng mga cursed spirit na manatili sa loob mga kaibigan o within sa barrier instead of the purpose na isil talaga sila. Nasabi naman ng isang lalaki na kung mga flyheads lang naman o low level lang na cursed spirit ang mag-aaligid sa borders ng Tokyo ay masabi nila na kaya lang daw nila itong i-manage. Subalit kung isang grade 2 o mas mataas pa na grade na cursed spirit ang mag-aaligid sa borders ng Tokyo at makaalis sa Tokyo ay sabi naman ng babae na mauulit lang daw talaga ang nangyari noon sa Shibuya bago ang Culling Game. Nasabi naman nitong isa na di ba mas mainam muna na unahin na lang daw muna nila ang paggamot o pag-treat sa Simuya na binaril na nakakainis daw talaga si Yakumaru o ang sirang ulong ni Yakumaru raw na yun na ang nangyayari ngayon ay dahil daw talaga kay Yakumaru. Nasabi naman ng babae na ang kanilang doctor na tungkol daw dyan ang mga sorcerers ay ibang klase raw talaga o matigas raw talaga kaya kung andas na lang daw kung may mangyari raw sa mga to na extreme raw talaga ay nagagamot naman daw niya ang mga to gamit ang kanyang RCT at nakaka-recover naman daw kagad sila. Subalit nang napapaliwanag itong babae sabi naman itong isa na so anong case ba raw talaga ang masasabi niyang isang extreme case. Nasagot naman itong babae na ang masasabi raw niyang isang extreme case na mahirap raw gamutin gamit ang kanyang ability ay ang mga kagaya raw ng mga naputol na parte ng katawan o mga organ na na-damage, which means na ang RCT ng babaeng to ay di ganun ka-potent in terms of healing capabilities. Nasabi pa ng babae na ang dispatch worker
daw na yon na si Cross ay ang sorcerer daw na nagre-represent sa kanilang bansa. And the fact daw na nawalan raw ito kagad ng malay dahil sa nangyaring pagbaril ay maaaring nagsasuffer daw ito ngayon ng damage sa vital organ nito. Nasabi naman ng babae na kung pinupos raw nila sa mga simuyan na gagamutin raw nila si Cross pero in the end ay di raw nila ito may heal, ay di ba mukhang masama raw yan? Nasabi naman ng doktor na at saka what if daw na may isa palang specific Simurian anatomy sila o si Cross na isang organ na di raw sila familiar ang na-damage, ay wala raw talaga silang magagawa kung ganun. Nasabi pa nitong isang lalaki na nakakainis raw talaga si Yakumaru. Sabi pa nitong doktor na kahit na nasaktan din daw at mag-heal pa nila itong si Cross, ay hindi naman daw sa palalagpasin na lang daw ng mga Simurians ang nangyari. Nakakalimutan na raw nila ang tungkol sa mga cursed spirit na either way, parang magigisa lang daw talaga sila mga kaibigan sa kanilang sariling mantika kasi ang pag-heal kay Cross ay hindi naman sasagot sa lahat ng kanilang problema. Nasabi pa nitong isa na alam daw niya ang possibility na yan kaya humihingi raw siya ng paumanhin. Kaya tinanong naman ng babae si Mino na hanggang kailan pa ba raw nila pwedeng matake ang pagpigil sa pag-exercise sa mga cursed spirit. Nasabi naman ni Mino na ang Great Purification ay nakansilan na raw kaya posibleng isang buwan lang daw ang limit na pwede nilang ihinto ang pag-exercise. Matapos niyan ay 1 month later, December 2086, may kita ang dalawang sources na naglalakad. Nasabing ang pag-hunt daw sa mga cursed spirit sa gabi ay napakadelikadong bagay raw. Nasagot naman ng isa na hindi raw nila ito maiiwasan sapagkat wala naman daw silang nagawa for the past month at ang kanila lang daw natatanging option ngayon ay ang i-exterminate ang mga cursed spirits nang di napapansin ng mga Simurians. During this time ay dito naman sa loob ng Nonox ship ay may kita si Oski na sabi ng kaibigan nito na nararamdaman mo ba mula rito? Sagot naman ni Oski na i-focus lang daw ang pandama directly sa baba o sa Tokyo. Na wag raw itong mag-alala kasi ang damage daw mula sa mga luha na tutulo sa kanyang third eye ay minimal lang naman daw. Na masisense daw dapat nila ang mga yon mula rito sa distance na to. At ang masisense nila ay ang mga boses daw ng mga cursed spirits. Nasabi pa ni Oski na hindi, boses raw ng kalian. Na habang nakafocus ngayon si Oski ay bigla namang tumulo ang luha sa kanyang third eye, which means ay nagbigay ng ganitong epekto ang pag-e-exercise ng mga sorcerers na yon sa cursed spirits. Matapos ang insidenteng yan ay muling nagpropose ang mga Simurian ng bagong request na naglalayong gawing international violation ang pagpatay sa cursed spirit. At ang mga Japanese government daw ang magiging accountable sa kahit na anumang pagpatay na gagawin sa mga cursed spirit. Gumati naman ng mga Japanese na sabing ang nangyari raw pang-exterminate ng cursed spirit ay di raw talaga maiiwasan na sitwasyon since napilitan lang daw silang gawin yon. Kaya dapat ay hindi raw nila ikukonsidera na unlawful act ang nangyari. Kaya during sa meeting mga kaibigan, nitong sa mga Jujutsu Tech ay may nagsabi dito na kailangan daw talaga nilang mag-anunsyo ng proper Great Purification sa mga cursed spirit kasi dumarami na talaga sila. Nasabi naman ng isa na may limit lang daw sila sa kung hanggang kailan at kung gaano kadalas ang pag-exercise nila sa mga cursed spirits na di napapansin ng mga Simurian. Kaya kailangan lang daw muna nilang magtiis pa. Nasabi naman ng isa na kailangang magtiis. Nagawa mo pa talagang maisip o masabi pa talaga ang bagay na yan pagkatapos ng nangyayari ngayon sa Tokyo. Nasabi pa ng isa na during daw sa winter ay mas tumataas pa naman daw ang cases ng pag-appear ng mga cursed spirit at ang danger level ay mas tumataas din. On top of that, ay ang pang-exterminate nila sa mga cursed spirit ay sa gabi lang daw nila ginagawa so grabe ng adjustments ang kanilang ginagawa para lang sa mga Simurian. And in this moment ay ang year at month ay January 2087 na. May kita naman dito sa isang ospital na marami na ang kasalukuyang tinitreat na maaring dulot ito sa pagdami ng mga cursed spirit na posibleng may mga naging biktima na rin. Nasabi nitong isa na nasa limit na raw sila. Dito naman kina Oski ay sabi nitong kanyang kaibigan na Oski, kahit na di raw gaano kabigat ang nararamdaman nito ngayon, kung patuloy pa rin ang pagtulo ng luha sa third eye nito ay magdudulot na raw talaga ito eventually ng masamang epekto kay Oski. Subalit sabi lang ni Oski na hindi, kailangan kong akuin ang mga boses nila. Ito nga lang daw ang bare minimum na pwede niyang gawin bilang isang Romelian sorcerer. So ang mga na-exterminate na mga cursed spirit na kaibigan ay dito nakafocus ang epekto kay Oski o parang inaako niya lahat na ngayon sumasakit na ang ulo na sabing bakit pinapatay daw ng mga tao ang mga kalyan na kung maririnig lang daw nila ang boses ng mga to ay sigurado na di raw nila ito gagawin. Maya pa'y dumating naman si Dabora at Jabaloman na sabi naman ni Dabora na tama na yan. Sagot naman ni Oski na Dabora, hindi mo rin naririnig ang mga boses ng kalyan na after all ay isa nga lang daw pala itong outsider na isa raw diskante. Di naman sumagot si Dabora at umalis na lang at humingi ng paumanhin kay Jabaloma na sabing tama raw si Oski na wala lang daw siya rito na isa lang daw siyang diskante na sorcerer. Matapos niyan ay patuloy na palihim na nag-exterminate ang mga sorcerers mga kaibigan sa mga cursed spirit at patuloy din ito nasa-sense ng mga Simurian. Kaya once again ay may pinopose muli ang mga Simurian representative na ayon sa kanila na nakumpirma raw nila ang patuloy pa rin na pang-exterminate ng mga cursed spirit. Kaya ang gusto raw nila ay ang magtayo na raw ng bagong gobyerno na poprotektahan
magpoprotekta raw sa mga curse spirit. At yan daw ay ang Rumel Nation o ang bansa na binubuo ng mga Rumelians na dapat na mag-reside daw sila sa Tokyo para maprotektahan daw ang mga curse spirit at maging isang bagong gobyerno. Na kung i-reject daw nila ang proposal na ito, ay dapat na idaan na lang daw nila ito sa isang diskante style na duelo. Isang battle to death mga kaibigan. Na kung sinong mananalo ay yan siyang masusunod. Kaya na may nagsagawa muli ng meeting ang mga Jujutsu Tech Sorcerers. Nasabi ng isa na ang pang-exterminate daw sa mga curse spirit ay nadiscover raw ng mga Simulians. Na alam ba raw nila sa kung gaano pa raw kadelikado ang pagkakamp ng mga curse spirit sa gabi? Tas ganito lang pala ang mangyayari ngayon. Nasagot naman ng isa na who cares daw. Ibigay na lang daw nila ang Tokyo sa mga Simulians para tapos na. Nasagot naman ng isa na pero kung yan daw ang mangyayari ay paano naman daw mga curse spirit? Mag-overflow na naman daw ang mga to sa buong Japan gaya sa nangyari noon? Na kung isa-separate naman daw nila ang mga habitats ng curse spirit ay parang isang isolation lang daw ang kanilang ginagawa. Na maring ang option na yan ay okay lang daw sa ngayon pero delikado naman daw ito para sa susunod na henerasyon at sa susunod pa. Kaya sabi naman itong isa na ginagawa lang daw ng mga simuyan ng mga gusto nila na nang sasagot pa sana si Mino na pagalit na sabing so mga curse spirit ay sabi naman itong babae na tumahimik muna kayo para sa duelo raw na ang kaharap